Mga idol at kabayan, breaking news! China, takbo na! Puwersa ng Amerika pumasok sa loob ng Pilipinas, sa Sulu Sea at patungong West Philippine Sea. Grabe, walang pahinga ang hukbong dagat ng Amerika. Mukhang magpapasko sila sa West Philippine Sea. Dala nito ang mga F-35, 5th generation fighter jets. Isang sibilyang eroplano ng Pilipinas, sinita ang Chinese Navy matapos radyuhan ng People's Liberation Army Navy ang eroplano ng B-4 na nagpapatrol sa Bahaw di Masinloc na umalis. Sinabihan ng pilotong Pilipino ang Chinese Navy na review ng kanilang chart dahil ang China ang nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Amerika, muling nilusob ang Yemen, muling binomba ng US Air Force ang mabuti military target sa hindi inakasang pagkakataon. Isa sa mga FA-18 Super Hornet ang tinamaan at bumagsak. Ito ba ay kagagawa ng Houthi o isang aksidente? Alamin, panibagong digmaan nagbabadya. Israel, tinamaan. Houthi, naglunsad ng ballistic missile. Israel intercepto, posibleng nagkaroon ng problema. 11 katao ang nasugatan. Israel Prime Minister Netanyahu nangakong gaganti sa mga Houthi. Carl Vinson Carrier Strike Group mula sa Philippine Sea, pumasok ito sa loob ng Pilipinas sa pamamagitan ng Surigao Strait at ito ay posibleng naglalayag sa Sulu Sea patungong West Philippine Sea. Grabe ang ginagawang kaliwat kanang pagpapatrol ng Amerika sa mga teritoryong nasasakupan ng Pilipinas. Kahit magpapasko na, dala ng USS Carl Vinson aircraft carrier ang mga F-35, 5th generation fighter jets at iba pang mga eroplanong mandirigma ng hukbong dagat ng Amerika. Suportado din ng dalawa pang barkong pandigma ng US Navy, ang USS Princeton CG-59, isang Ticonderoga-class guided missile cruiser at ang USS Terra DDG-104, isang Flight 2A Arleigh-class guided missile destroyer. Ang misyong ito, binabantayan ngayon ng China ang mga hakbang ng Amerika. Siguradong mababawasan na naman ang mga barko ng China na nagkala sa West Philippine Sea. Matik na kapag nandyan ang puwersa ng Amerika, takot ang China. Sa ibang balita naman, isang eroplano ng B-4 kasama ng mga barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng maritime patrol sa Bahaw di Masinloc noong 19 ng Disyembre taong kasalukuyan ay sinita ang barkong pandigma ng China habang nasa himpapawid ng Bahaw di Masinloc kasama ng mga Pilipinong crew at mga reporter. Maririnig ang isang boses mula sa isang barkong pandigma ng China na may bow number 500 na nagsasabi na ang eroplano ng B-4 ay nasa territorial airspace daw ng China at ito ay dapat nang umalis agad upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Pero hindi napatinag ang eroplanong sibilyan ng Pilipinas. Sinabihan ng Pilipinong piloto ang Chinese Navy na sila ay nagsasagawa ng legal na maritime patrol. Sa katunayan, sinabi ng mga Pilipino na ang Bahaw di Masinloc ay nasa 370 km o 200 nautical mile ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya't legal ang ginagawa nito ayon sa international law. Hindi lang yan mga kabayan, pinagsabihan pa ng piloto ng B-4 ang Chinese Navy and I quote, "Please review your chart," unquote, dahil sila ang nag-ooperate sa labas ng China 200 nautical mile exclusive economic zone. Isa lamang itong palatandaan na hindi isinuko ng Pilipinas sa China ang Bahaw di Masinloc o Scarborough Shoal. Ang nasabing radio challenge ay umabot ng 40 beses sa loob ng 3 oras na nagpapatrol ang assets ng Pilipinas sa Bahaw di Masinloc. Our pilots responded by saying na ang Bahaw di Masinloc falls within our exclusive economic zone and this is a routine maritime patrol na isinasagawa natin para protektahan ang interes ng ating mga kababayan mga isang Pilipino. We directly challenge ang sinasabi ng China na they have sovereignty over the 12 nautical miles waters ng Bahaw di Masinloc. Targets for this year, we have performed more than 500 total maritime surveillance, maritime sovereignty patrols, air surveillance flights. We look forward to more accomplishments of the AFP in the year 2025. Balitang Middle East naman tayo mga kabayan. Amerika muling lumusob sa Yemen. Kinumpirma ng Estados Unidos na nagsagawa ito ng military strike muli sa Houthi sa capital city ng Yemen ang Sana. Noong Sabado lamang, winasak ng Amerika ang imbaka ng mga missile ng Houthi at mga pasilidad dito sa command and control dito sa Yemen. Sa operasyong ito, pinabagsak din ng American forces ang maraming mga drones at anti-ship cruise missile sa Red Sea ayon sa US Central Command.
למה לא מורידים אותו? תורידו אותו כבר. עבר מעל הראש שלך עכשיו. הנה, בום! מוריד אותו. וואו. וואו. יואו, נו. Wow. Sa hindi naman inaaasang pagkakataon, isa sa mga US Navy FA-18 Super Hornet na kabilang sa mga umatake sa Yemen ang aksidenteng tinamaan ng isang barkong pandigma ng Amerika. Sa isang mensaheng ipinaabot ng US Central Command ang kumpirmasyon na isa sa mga US Navy FA-18 ang aksidenteng tinamaan ng isang friendly fire sa Red Sea, ang guided missile cruiser na USS Gettysburg. Nakabahagi ng USS Harry Truman Carrier Strike Group ang aksidenteng nagkabali na tamaan ang eroplanong mandirigma ng Amerika. Ligtas namang naka-eject ang dalawang piloto. Isa sa kanila ang nagtamo ng kaunting pagkasuga. Ganito ka-intense ang tensyon nagaganap sa Red Sea sa kasalukuyan. Nako, nangangamoy panibagong digmaan na naman. Israel tinamaan. Houthi naglunsad ang ballistic missile. Habang papalapit ang ballistic missile na nagmula sa Yemen, naglunsad ang Israel ng dalawang interceptor, posibleng mula sa Iron Dome air defense system, pero hindi ito na-intercept ng Israel Defense Force. Tumama ang nasabing ballistic missile sa pinakasentrong syudad ng Israel. Ayon sa ula, 16 ang nasugatan sa Israel dahil sa mga salaming nabasag dulot ng pagsabog ng Houthi ballistic missile na pinangalan ng Palestine 2. Agad namang naglabas ng pahayag si Prime Minister Netanyahu na gaganti ang Israel ng malakas laban sa mga Houthi sa Yemen. قريب يافا بيافا عندنا الله اكبر כפי שפעלנו בעוצמה נגד זרועות הטרור של ציר הרשע של איראן, כך נפעל נגד החות'ים. רק שבמקרה הזה אנחנו לא פועלים לבד. ארצות הברית וגם מדינות אחרות רואות כמונו את החות'ים כאיום לא רק על השייט הבינלאומי, על הסדר הבינלאומי. ולכן אנחנו נפעל בעוצמה, בנחישות ובתחכום. ואני אומר לכם שגם אם זה ייקח זמן, התוצאה תהיה אותה תוצאה. אותה תוצאה כמו מול זרועות הטרור האחרות. אבל מה שאני מבקש מכם, אזרחי ישראל, זה א', להתאזר בסבלנות, להמשיך לגלות את אותה עמידה איתנה שגיליתם עד כה, ולהקפיד הקפדה יתרה על הוראות פיקוד העורף. אני מבקש מכם, אתם תעשו את זה, אנחנו נעשה את כל השאר. Laban Pinas.